pagdating naman po sa pagbuwag ng Task Force Davao, hindi po nanggaling yan kay Presidente Duterte, pero yan po ay usap-usapan talaga sa Davao at binigay po sa akin ng kumpirmasyon na isang tagaloob ng Task Force Davao. Gayunpaman, dahil meron na pong denial ang ating hukbong sandatahan, nagpapasalamat po kami sa denial ng... maraming salamat sa denial nyo kasi bubuwagin daw ang Task Force Davao. Ito yon. At hindi naman daw. Maraming salamat sa inyo kung totoo yan. Pero sa isang banda, yan po yung sinasabi natin na posible na udlot, na unsumi, na laban bawi. Tiningnan ng reaksyon ng taong bayan, nakita posible ang Task Force Davao loyal kay Tatay Digong, nakita ang social media, galit. Kaya kailangan napaka-importante, yung parte nyo ay napakalaking bagay. Kahit sa social media, tanungin nyo sila, legal ba yung ICC na yan? Meron ba silang jurisdiction sa ating bansa? AFP na hindi naman po bubuwagin ng Task Force Davao dahil una-una walang dahilan para buwagin po yan. Hindi po yan ever naging private army ng mga Duterte. Yan po ay binuo at napatunayan ng epektibo laban sa terorismo at laban sa iba pang banta sa ating... Ito yung sinasabi ko, Resibo. Yung Task Force Davao ay hindi lang para protektahan ang Duterte o ang Davao. Ito po ay para sugpuin ang terrorism sa bayan ng sa Mindanao. At ito ay epektibo. At kitang-kita naman natin sa Davao, epektibo. Bagamat hindi pa rin 100% na nasusupil ang rebelde, pero nakita nyo naman, ang laki na po ng in-improve. Iyan po yung sinasabi natin na resibo. Tapos bakit nyo gigibain? Dahil sa personal agenda. Paalala nyo po, hindi itong Pilipinas ay palasyo nyo. Hindi sa inyo Pilipinas. Saglit lang kayo manunungkulan dyan. Huwag nyong sinisira yung maganda naman. Huwag nyong sinisira yung maayos naman. Kung epektibo, bakit nyo gigibain dahil sa personal agenda ninyo? Ano kayo? Ano kayo? Ginawa nyong palasyo ang Pilipinas? Ginawa nyo kaming tauhan? At kayo ay hari at reyna? Ang kakapal ng mukha nyo. Kayong mga nagpipiling hari at reyna dyan at ang mga Pilipino ay tauhan. Magising po kayo. Baka kayo'y nasa happy place. Wala po kayo sa katotohanan. Seguridad. Kung bubugin po yung Task Force Davao, ang maapektuhan po talaga ay yung kapayapaan hindi lang ng Davao, kundi ng buong Mindanao. So nagpapasalamat po kami sa klarifikasyon ng AFP na hindi nila i-dissolve ang task force. Salamat. Sana totoo. Pero pag yan ay totoo, salamat sa inyo. Alam na alam nyo naman, itinaas ni Tatay Digong ang sahod ng mga ating uniform men. Alam na alam nyo naman na si Tatay Digong ay talaga lang sa unlad at specialist sa peace, kapayapaan ng Pilipinas. Alam nyo yan mga sundalo at pulis. Davao. Attorney, gusto ko lang balikan yung naging text message para at least malinaw sa ating mga kababayan. Mula ano yung eksaktong text message ni Tatay Digong? Kay Sandali po papasahin ko po word for word. Sandali lang po. Verbatim na po, verbatim word for word. Okay. If the warrant came from ICC, if the warrant came from ICC, he will face them but made it clear that he will never get him alive. Tanda na ako, I'm 80 years old, so okay na ako. Yan po. Yun na eksakto. Sa Tagalog, haharapin ko kayo ICC, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. Medyo madugo po yan. 80 na ako, handa na akong umalis. Yan. That is a big statement. At alam naman natin, hindi po. Alam natin, ang Duterte ay hindi duwag. Alam natin, ang Duterte ay hindi weak. Duterte is strong. Paninindigan niya yan. Kaya nga, ang panawagan ko, kahit na magbuka akong sirang plaka, tumanim lang sa ating pag-iisip. Huwag na nating hayaang dumating dyan. Let's do our part.
sumigaw kayo diyan sa social media. Sabi niya. Ayan. Pero kumbaga kung merong warrant of arrest ang ICC, sino kaya ang magsisilbi niyan, attorney? Well, wala pong pulis ang ICC. So magsisilbi po niyan ay ang Pulis Pilipino, ang NBI Pilipinas o di naman kaya AFP ng Pilipinas. Walang pulis ang ICC. So ito ulit yung tanong ko. Ang magsisilbi niya posibleng NBI, police or AFP. Ang tanong ko, kaya ba niyong sikmurain na utos ng galing sa ibang bansa na walang jurisdiction sa Pilipinas kung sino man ang magsaserve ng warrant of arrest kung ilalabas siya ng ICC, AFP or NBI or police? Kaya nyo bang sikmurain na uutusan kayo ng taga-ibang bansa na mag-serve ng warrant sa ating kapwa nyo Pinoy na lalong-lalo na nanilbihan ng matagal kagaya ni Tatay Digong? Kaya nyo bang sikmurain yan? Utusan kayo ng ibang bansa na walang jurisdiction dito, na alam nating illegal? Yan po ay tanong lang sa ating uniformen, NBI, police at AFP. Inuulit ko lang po yung sinabi ni Attorney Roque. Karen May Plato, maraming salamat po sa kusang loob. Thank you po. Kaya nga po importante yung issue ng pagtutulungan. Bagamat sinabi po ni Presidente for 100th time na hindi siya makipagtulungan sa investigasyon ng ICC, talaga naman pong kinakailangan magsalita muli ang Presidente dahil si Justice Secretary naman, 3-4 na araw bago yung araw na yon, nagsabi na makikipagtulungan sila sa ICC sa bisa ng mga resolusyon na ipinasa ng mababang kapulungan. No? Yan, ito, statement po to galing kay Roque 100 times na pinapaalala niya, sinabi na ni Marcos nyo na hindi papapasukin ng ICC. Ang problema, iba ang statement ni Boying. According to Attorney Roque, ang statement is to the contrary ng sinabi ni Marcos. Ang tanong, Marcos, sino masusunod sa inyo ni Boying? Dahil itong binalita ni Attorney Roque, magkaiba po ang statement ninyo, si Marcos at si Roque. At kung ito ay may katotohanan, Marcos, sino ang dapat masunod sa inyo ni Boying? Paalala lang po, 100 times yung sinabi. At malalaman natin kung may pagkalalaki po kayo. Malalaman natin kung kayo ay marunong tumupad sa inyong pangako. Ito, sasabihin ko sa inyo ng harapan. Papasalamat ako kay Marcos. Pupuriin ko si Marcos pag hindi pinapasok ang ICC. Ayan po, recorded. Gagawin ko po yan hindi dahil sa gusto ko si Marcos. Gagawin ko yan dahil kailangan nating proteksyonan si Tatay Digong. Kung yan ang kinakailangan, mga kababayan, pasalamatan natin si Marcos. Hindi po sinasabing kampihan. Hindi ko po kayo sasabihan ng kampihan ng Marcos. Pero sinasabi ko lang yan, pasalamatan, purihin kung sakaling hindi makapasok ang ICC to protect Tatay Digong, to protect our Constitution. Yun lang po. Wala nang iba. Hindi po tayo magiging tanso. No way kung sasabihin suportahan ng Marcos. Pero kung ginawa niya yan, pangakong yan, siguro kung meron ka mang nagawang maganda, ay isa yan na po yan. Huwag niyong papasukin yung ICC. Kayo ang masunod, hindi si Boying. Kayo ang masunod, hindi yung mga bulong-bulong ng iba. Ikaw masunod, Marcos. Huwag kayong papayag sa mga bulong ng inyong pinsan o ng mga congressman o ng mga kung anong sekretary nyo. Kayo masunod. Pasasalamatan ka ng marami. Let's protect Tatay Digong. Maraming salamat po, Michelle Mangarin. Sabi niya, Sir, what can we OFW do to FBARD? Wala namang makakatulong sa PI. Ano bang batas natin sa mga Alam nyo, kung gusto nyo po makatulong kay Tatay Digong, maraming salamat, Michelle Mangarin. Yun lang. Ingayan po nyo, isigaw ninyo kung meron kayong platform, YouTube, Facebook, isigaw ninyo. Hindi kayo sang-ayon sa illegal na ginagawa ng ICC. Huwag nyong dadamputin si Tatay Digong. Ipaalam nyo na ang Pilipino ay para sa Pilipino. Ang Pilipino ay hindi dapat binababoy ang konstitusyon para lang makapasok ang mga dayuhan. Isigaw ninyo,
para po kami sa legal. Illegal yang ginagawa ninyo. Yun po ang isigaw ninyo. Para alam ninyo ang karapatan ninyo. So ngayon po, I guess ang gustong iparating ng presidente, hindi siya po pwedeng hawakan sa leeg ng kahit sino na parang ang banta sa kanyang kalayaan ay ang warrant ng ICC. Hindi po siya magpapahuli ng buhay sa ICC. At linawin lang din natin, Attorney, bukod dito sa warrant of arrest na inisyu nga ng ICC na kinumpirma din ng dating Pangulo, ay Maximus, maraming salamat po Thank you. OFW at taong bayan sa likod ni PRRD. Yan, ganyan, magsigaw kayo. At higit sa lahat, idiin ninyo, illegal. Yan, pagdadampot. Kasi wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Yung po yan hindi ko maintindihan bakit nagiging usapin ang isang illegal. Bakit hahayaan ng administrasyong ito kung sakali man na mangyari sa ating bansa? Bakit illegal po yan? Kung mangyayari po bubuwagin na rin yung task force. Wala pang warrant of arrest. Wala pang warrant of arrest po. Ang kinukumpirma lang is may balita siya na anytime may warrant of arrest. So hindi pa po niya kinukumpirma yung balita po. Balita. Issuance of warrant of arrest. Ang sinasabi lang niya is meron siyang report na at anytime a warrant of arrest issued. Meron gagawin ho ba, Attorney, na hakbang? Baga may motion po ba tayo? I-reconsider yon? Well, alam niyo naman po, kapag ako'y abogado, hindi ko na po isinasa sa publiko kung ano yung mga gagawin namin. No? Pero siyempre, hindi naman po tayo papayag. Ang pag-aresto ng visa ng warrant of arrest sa inisyu ng ICC, ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC, ay illegal po. Yan. Maliwanag. Inuulit lang natin ng maraming beses, hindi bali magsirang plaka tayo, tumanim lang sa utak ng ating administrasyon na according to Attorney Roque, at ako'y sumasang-ayon dyan at maraming mga Pilipino, more than 31 million sa aking opinion, ay naniniwala dito na ang pag-serve ng warrant of arrest na hindi naman tayo miyembro ng ICC ay illegal. 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 Yan po ang idiin ninyo. Hindi ko po kayo sinasabi na kung sakaling mangyari ay arestuin si Tatay Digong ay kayo po ay gumawa ng illegal. Hindi, doon tayo sa legal. Kung ayaw sumunod ng administrasyon, tayo susunod sa legal. Lagi tayong sa legal. Kung sakali man lang, Kung sakali lang. Pwede nyo po ito maudlot. Malaki po. Maniwala po kayo, malaki ang partisipasyon nyo dito. Malaki ang magagawa nyo dito. This is the time na dapat panindigan ng mga tunay na DDS. This is the time na dapat tayo ay sumigaw. Malaki ang trabaho ninyo, malaki responsibilidad ninyo, at malaki ang magagawa ninyo. Kahit po kayo OFW. Kasi po ang social media naman ay kalat. And they are very active. Magtataka nga kayo Bumababa sila sa rating, pero dumadami ang mga vloggers na nagtatanggol sa kanila. Pati nga hindi mga political vlogger ngayon nagiging political vlogger na tinatanggol sila. It means they are sensitive doon sa sigaw, doon sa bakbakan, dito sa social media. Meron po. Kung meron talagang literal na gera, ito yung mga unseen. Actually, hindi naman unseen kasi nakikita nyo. Pero ito yung behind the scene na gera sa social media. Isigaw po ninyo. Kasama po kayo dyan. Kung kayo ay gusto nyo magpasalamat kay Tatay Digong, yan po ang pasasalamat nyo kay Tatay Digong. Sumigaw kayo dyan sa social media. Hindi po pwede na pasalamat lang tayo. Hindi ko po kayo sinasabihan na inuutusan, no? Pero kung bukal sa inyong loob, dapat manindigan po tayo dyan. Meron tayong responsibilidad. Kahit maliit yung channel nyo. Kahit wala nga kayong channel, personal page nyo lang sa Facebook. Malaking bagay yan. Ang remedyo po dyan, meron pong remedyo sa batas dyan. Yan po ay habeas corpus o dilbang kaya certiorari kapag dali pagtulungan. Ako po kailangan ng lumipad ngayon. So isiniwalat ko lang po sa publiko kung ano yung sentimiento ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi po siya
magpapahuli ng buhay. Yun ang pinakamatindi ron. Ha? Ulitin ko, hindi po magpapahuli ng buhay ang ating Tatay Digong. So, isipin mo, kung Tatay Digong yan at ikaw ay anak, ano gagawin mo? Ayan pong tanong na yan ay iiwan ko sa inyo. Kayo na po ang bahalang sumagot. Kung tinatawag niyong Tatay Digong yan, kayo ay kapamilya or anak, anong gagawin ninyo kung gagawin yan sa tatay ninyo? Kayo na pong bahala. Ako, sinabi ko lang na malaki ang inyong parte. Malaki ang inyong responsibilidad. Hindi ko po kayo pinagagawa ng illegal. Meron kayong social media. Let's do this sa tamang forum at sa tamang legal na pamamaraan. Hindi ko nga maintindihan bakit napakasumbongero natin. Alam nyo, parang sinasabi nitong mga ito, walang silbi ang DOJ. Parang sinasabi ng mga ito na walang silbi ang ating korte. Parang sinasabi nitong mga ito, walang silbi ang ating presidente. Dahil bakit hahayaan ng taga-ibang bansa? Wala bang silbi ang mga yan? I don't think so. Nagpa-function ng maayos ang DOJ, nagpa-function ng maayos ang ating korte, nagpa-function ng maayos ang ating kapulisan, nagpa-function ng maayos ang ating executive. Bagamat meron silang kapalpakan, bagamat marami silang kapalpakan, it doesn't mean hindi existence. Walang existence, hindi nag-i-exist. Gumagana po. Palpak lang. Kumbaga sa kotse, masasakyan mo pa rin. Makakarating ka pa rin. Yun nga lang pupugak-pugak, yun nga lang walang aircon, yun nga lang medyo may kalampag. But nevertheless, kaya mo pa rin sakyan. So huwag kayong makialam sa amin. Huwag niyong ibaba ang tingin sa mga Pilipino. Hindi porket mayayaman kayong bansa, mababa ang tingin nyo sa Pilipinas. Huwag po tayong papayag. Matagal na po tayong inaapi. Huwag nating payagan to.